Hello mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers ay sasagutin ko natin ang katanungan kung ilang araw ba daw pakainin ng pre-starter feeds ang mga biik. So, actually itong ganito mga ka-farmers, depende po talaga yan sa hog raiser. Meron tayo ngayong mga biik na kakatapos lang po nilang mag pre-starter feeds mga ka-farmers at ganito na po sila kalaki. Ayan po. 3 weeks po sila nung Sunday mula nang mabili natin mga ka-farmers. At nung mabili po natin sila ay syempre bagong walay pa po mga ka-farmers. Ilang araw pa po sila na nagsimulang kumain ng starter feeds mga ka-farmers. Galing pre-starter po sila. So, depende po talaga yan sa hog raiser dahil merong ibang hog raiser nga mga ka-farmers na hindi na sila dumaan ng pre-starter feeds. Meaning, hindi na po sila nagpapakain ng pre-starter mga ka-farmers. Direct starter na po. Then, meron ding hog raiser na nagpapakain ng pre-starter pero ilang araw lang mga ka-farmers. Like 1 week, 2 weeks, ganyan lang po mga ka-farmers. So, preference po talaga yan ng hog raiser. Pero, kung magbase po tayo sa feeding guide ng feeds na kinakain natin mga ka-farmers, dahil sila po yung mas nakakaalam sa contents ng kanilang mga feeds, kaya naglalagay po talaga sila ng feeding guide, usually nasa 25 to 30 days po talaga mga ka-farmers. Dahil, ayun nga po ang sabi nila, para magiging maganda ang paglaki ng ating mga baboy. So, pwede din na as a hog raiser ay sundin po natin kung ano yung nakasulat sa feeding guide mga ka-farmers. Although, costly po talaga siya dahil mahal po ang pre-starter mga ka-farmers. Ay itong sa akin, nasa 1,380 po siya mga ka-farmers dahil pigrulak po yung pinapakain ko. Pero, maliit lang po yung difference ni Ultra Pack at saka ni pigrulak. So, sa pigrulak na Super Start, 1,380, yung 25 kilos mga ka-farmers. Kasi yung pre-starter, 25 kilos lang po yan. Kaya mahal po siya mga ka-farmers. Unlike sa ibang mga feeds na like sa starter, sa grower, sa finisher, 50 kilos na po talaga siya mga ka-farmers. Kaya merong mga ibang hog raisers na hindi masyadong nagpapakain ng pre-starter. In fact, nakatry din ako mga ka-farmers. Hindi po ako nagpapakain ng pre-starter dahil nag-base din ako sa biik na binili ko. Dahil since kasi napasukan kami ng ASF, naibenta po lahat ng mga inahin namin mga ka-farmers, bumili ako ng mga biik. Then, yung mga ibang biik ay hindi sila sanay na kumain ng pre-starter. So, pagtanong ko po sa seller mga ka-farmers, kapag sinasabi na starter na po yung pinapakain, so, direct starter na din yung bibilhin ko mga ka-farmers. Kaya nakatry din ako na direct starter feeds yung pinapakain natin. So, sa growth naman ang pag-uusapan mga ka-farmers, actually, hindi ko masyadong na-feel yung pagkakaiba nila kasi para sa akin, lumaki din naman yung mga biik ko kahit na direct starter feeds. Yung target ko kasi mga ka-farmers, pang lechonin lang po yan sila. Ayan po, pang lechonin lang po yan. So, dinidispose ko po ng 1.5 to 2 months. So, I don't know kung ano po ba yung magiging effect kapag hindi pinapakain ng pre-starter kapag pinapaabot ng finisher stage mga ka-farmers. Pero, wala naman sigurong masamang epekto mga ka-farmers dahil the same lang po naman yan na pagkain lang po. Then, meron din ako mga ibang hog raisers na nag-share ng kanilang mga ideas. Hindi din sila dumaan sa pre-starter stage or hindi din sila nagpapakain ng pre-starter feeds mga ka-farmers. Direct starter na po. Pero itong mga alaga ko ngayon mga ka-farmers, ayan, kasi galing kay seller, naka-pre-starter na po sila. Kahit na bagong walay pa po sila mga ka-farmers, pinapakain sila ng pre-starter feeds para at least kung nabili na yung mga biik, yung buyer hindi po mapiperwisyo dahil sanay na kumain ng pre-starter mga ka-farmers. So, hindi po tayo nagkakaproblema. Mabilis lang naman silang lumaki mga ka-farmers dahil 3 weeks pa po sila ngayon mula nang mabili natin. And so far, maganda po yung paglaki nila. Ayan, ang lakas pong uminom ng tubig mga ka-farmers. Yung quality nila ay kain, inom, kain, inom. So, pag ganyang mga baboy mga ka-farmers, base sa experience ko po, madali pong lumaki ang mga ganyang baboy na ganyan ang characteristic nila na kain, inom po mga ka-farmers. Mas madali po silang bumigat. So, naghapunan pa po sila mga ka-farmers. It's 4 p.m. At
yan po yung time na magpapakain tayo sa ating mga baboy. Ayan, mag-additional po muna tayo ngayon ng kanilang pakain. Ayan. And may pakainan kasi dyan mga ka-farmers, unlike sa dati nating kulungan na wala silang kainan. Sa sahig lang po natin pinapakain. Ito, meron talaga siyang kainan dito sa kulungan nito. At medyo malaki din ang kulungan na ito mga ka-farmers. Magkasya siya ng 10 mga biik. Doon kasi sa iba naming kulungan, itong dito, ayan, maliit lang siya, mga 5 heads, ayan, mga 5 heads. Itong dito, wala nang laman. Siguro magkalaman na yan mga ka-farmers kapag manganak na po ang aking inahin dahil hindi po namin yan ibebenta ang mga biik. Kami na po mismo yung magpapalaki mga ka-farmers hanggang panglitsunin. Panglitsunin lang po yung target ko mga ka-farmers dahil less hassle siya. So when I say panglitsunin, hindi na po siya umaabot ng grower stage. Naka-starter stage lang po sila. Dinidispose ko po sila mga ka-farmers kapag nakakain po sila ng mga at least 3 sacks na starter feeds. Yung 3 sacks mga ka-farmers, good for ilang biik na po yan mga ka-farmers. Hindi po 3 sacks per head. 3 sacks para sa lahat na po ng mga biik. Usually yung inalagaan ko, ito ngayon 7, yung last time ay 9. At 3 sacks lang din na starter feeds yung nakakain nila. Madalis lang lumaki mga ka-farmers, kaya na-i-dispose din natin agad. So, hindi siya masyadong magastos kapag hanggang panglitsunin lang ang mga i-dispose natin. Hindi siya masyadong pagod mga ka-farmers. At ito po yung mas nagugustuhan ko. Mas sigurado po yung kita mga ka-farmers. Dahil dito sa amin, hindi po tinitimbang yung mga litsunin. Yung paraan ko po sa pag-dispose sa kanila mga ka-farmers ay kino-compute ko po yung lahat ng expenses at mag-additional po ako kung magkano po yung gusto kong kitain. Usually nasa 1,500 to 2,000 mga ka-farmers dahil sa labor din natin. So, yan po, yung mga expenses natin kadalasan ay electricity, tubig, feeds, yan yung may pinakamataas na expenses, biik, yan po mga ka-farmers. So, kapag na-compute ko na po lahat yan, mag-additional ako ng para sa aking labor naman mga farmers. Which is, masasabi ko na worth it talaga yung pagbibenta ko ng litsunin mga ka-farmers. Then, mas mabenta din siya dito sa aming lugar ang mga litsunin. Dati nagpapalaki din ako hanggang finisher stage, pero para sa akin minsan kasi mga ka-farmers nalulugi ako or maliit lang po yung kita. Then meron ding tendency na yung ibang buyers natin, merong mga dayaan, hindi talaga yan maiiwasan mga ka-farmers, yung kumukuha sila sa timbang ng baboy kahit na mabigat yung baboy mo at sasabihin na yun lang po yung timbang. Ang laki ng baboy mo pero pag timbang ng mga ka-farmers, magaan siya. So, I don't know kung ano ba yung totoo. Kasi dito sa lugar namin, meron talagang timbangan. At yung sabi nga mga ka-farmers ay parang sabutahin na daw yung mga may-ari ng timbangan. Merong mga ibang hog raisers sa ibang lugar na meron din silang sariling timbangan. Pero hindi po yan i-allow dito mga ka-farmers dahil kailangan po na-calibrated ng DTI or merong tinatawag na timbangan ng bayan. So, in case meron kaming sariling timbangan, tinitimbang po dito ang baboy mga ka-farmers, pero dadalhin pa rin doon sa parang timbangan ng bayan or yung accredited na timbangan dito sa lugar namin. At yun po talaga ang susundin mga ka-farmers. So, kakaiba po talaga sa ibang mga followers natin sa ibang lugar kasi yun po yung kadalasang suggestion nila na bumili ka ng timbangan. Yes, we can buy naman ng timbangan kasi meron namang mga hindi mataas na presyong timbangan or hindi mahal na timbangan mga ka-farmers. Pero yun lang, hassle na din siya sa part namin kasi yung baboy nga dito ay titimbangin namin. Pero dadalhin pa rin sa ibang lugar para dun po talaga magbase sa timbang mga ka-farmers. So, ngayon, para sa akin, mas maganda na lang itong litsunin ang dinidispose ko. Yung paraan kasi ng pagbibenta ng litsunin dito ay yung tinatawag na pamata mga ka-farmers. Yan po. So, para sa ating mga ka-farmers na na-confuse kung ilang araw ba talaga pakainin ng pre-starter feeds ang mga biik,
actually preference nyo na po yan as a hog raiser. Kung saan kayo mas convenient mga ka-farmers at saan kayo mas hindi magagastusan. So, depende na po yan sa inyo mga ka-farmers. Pwedeng 2 weeks or yung kilo-kilo lang na pre-starter, pwede din na 25 to 30 days as suggested po sa feeding guide ng feeds na ginagamit natin. So, yan lamang po mga ka-farmers ang mai-share ko for today's video. Kung meron po kayong katanungan, i-comment nyo na lang po sa ibaba mga ka-farmers at sana po masagot po natin sa ating next vlog. Kasi minsan, hindi ko rin masagot agad sa comment section mga ka-farmers, pero mababasa ko po yan. So, please don't forget to follow mga ka-farmers para sa dagdag kaalaman sa ating mga farming tutorials, lalo na po sa babuyan. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.